guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, ang Rumaramba in Hong Kong. So, our topic for today guys is ano-ano po ba yung mga requirements ng isang DH sa Hong Kong guys. And kung napanood nyo po yung una ang aking video, may mga ilang requirements na po ako nabanggit doon. So, dito ano lang po tayo, focus lang tayo dito sa topic natin, yung mga requirements. So, before anything else, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell and like mo na rin po yan para updated din po kayo sa mga bago ko pong i-upload na videos dito sa aking channel. So, ano-ano nga po ba yung mga requirements ng isang DH sa Hong Kong? So, unang-una guys, ang pinaka-importante sa lahat para makapunta po kayo at makapagtrabaho po kayo kahit saan namang bansa is yung passport. Yes. So, kailangan updated, hindi po pa-expire yung, kung may passport ka man, kailangan, syempre, kung siguro mga isang taon na lang natitira, i-renew mo na guys. Diba? Kung magbabalak po kayo mag-abroad, i-renew na. Kung wala po kayong passport, ayan, magpa-appoint na po kayo. Halos lahat naman po sa ngayon, more on online na lang. Pwede nyo rin po i-search siya kung paano po kayo magpa-appointment sa DFA para makakuha po kayo ng passport. And then next, bukod sa passport, kailangan din po doon yung mga kailangan ba ng valid IDs? Mukhang hindi naman na kailangan yun guys. Pero kung dadalhin nyo siya sa ibang bansa, pwede naman yun. Just in case lang na kailangan mo. Then, ID picture, 2x2, yan, hinihingi po yan ng agency. I-prepare nyo lang po yung ID picture na 2x2 or minsan passport size po yung hinihingi din nila. And then, yung PIOS, ano ba yung ibig sabihin ng PIOS? Nakalimutan ko na guys, search nyo na lang sa PIOS, P-E-O-S, and then e-registration. Sa DMW naman yun na dating POEE. And then, vaccine certificate na pwede nyo rin po siyang ma-download or makuha yung certificate ninyo through online. Just search na lang po sa vaccine certificate. Then, mapupunta na po kayo sa site or website na vaccine certificate para makuha nyo na yung certificate doon. Ipiprint nyo na lang siya. Then, kung ano po kayo, kung ex-Hong Kong po kayo, for sure meron naman po kayong Hong Kong ID. Kailangan po yun. Kung wala man, hindi ko naman kasi na-experience yun. For sure, kung nawala nyo man yun, panibagong registered na naman po kayo ulit sa Hong Kong ID. Pero sa mga first timer guys, no need na po nyo yun ha. Sila agency na po mag-aasikaso nyo para sa iyo. And then, next, pinaka-importante, ang required po ng POEA para po makapagtrabaho ka as DH in Hong Kong, yung TESTA. Yan talaga yung pinaka-magastos, lalo na sa mga first timer, no? Kailangan nyo po talaga na mag-TESTA guys. I-ready nyo po yung financial po ninyo kasi magastos po talaga siya. Medyo lesson na nga po yung gastos niyan compared before nung unang ano ko po talaga. Medyo mahal talaga kasi aside sa mag-aaral ka ng housekeeping, house cleaning, ayun, may another training pa, yung cooking naman. Kung sakaling nagre-require yung amo nyo na cooking, well, halos lahat naman ata required na marunong ka magluto kadalasan ha. And then, yung OWA. Yung OWA naman guys, kapag hired naman na kayo, yun naman yung step by step. Yun yung isa pa sa requirements para pa-departure ka na or paalis ka na. Yung OWA naman guys, ito yung Cantonese lesson. Matututo po kayo ng mga basic Cantonese language nila. Then, ano po yan? Kailangan po makinig po kayo mabuti kasi may mga assessor, may mga trainer po kasi doon na tinetest po talaga nila kung may natutunan po kayo. So, yun lang. Sa ngayon, yun lang yung naalala ko na requirements ng DH sa Hong Kong. So, kung may nakalimutan ako guys, comment down below na lang po guys para alam din na ating mga televiewers, na ating mga subscribers, yung yung requirements, yung maging aware lang sila na yun pala yung kailangan para
maging DH po sa Hong Kong. So, yun lang guys. Hope you like this video and see you on my next vlog.